Dadako na salita ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Sige po, sa 1 Corinthians chapter 15, ito po ang ating pong text nung nakaraang linggo about the resurrection. Amen. Hallelujah. Bakit nga ba kailangan natin pag-aralan ang tinatawag na muling pagkabuhay? Hallelujah. Kailangan ba na malaman natin ang mga bagay na ito? Kailangan. Bakit? Kasi nga, lahat tayo ay daranas ng kamatayan. Andiyan pa kayo? So, kailangan na malaman ng bawat sa atin nang sa gayon, magkaroon po tayo ng pag-asa sa buhay na hindi lang pala sa buhay na mayroon tayo ngayon, mga minamahal, tayo po ay makakaranas ng mga bagay na ipinangako ni Lord, kundi after ng ating buhay dito sa lupa, at tayo po ay namatay, tayo po ay umaasa na sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoon, ikaw at ako ay ibabangon ni Lord. At ano nga ba ang ating magiging kalagayan pagdating po ng panahon na gagawin ng Diyos ang kanyang pangako sa mga nananalig sa Kanya na nangamatay na. Hallelujah. Diba? Ano po sinasabi po dyan sa Unang Korinto, sa kabanatang 15, basahin po natin ang verse 40. May mga katawang panlangit at mayroon namang panlupa. Iba ang kagandahan ng panlupa at iba ang kagandahang panlangit. Hallelujah. Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan, at iba rin ang ningning ng mga bituin. At maging ang mga bituin ay magkakaiba ang ningning. Hallelujah. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang inilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Walang karangalan at mahina ng ilibing, marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Inilibing nakatawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Kung may katawang pisikal, mayroon ding katawang espiritual. Ganito ang sinasabi sa kasulatan, ang unang taong si Adan ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang espiritual. Hindi nauna ang espiritual, ang pisikal muna, bago ang espiritual. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha niya mula sa alabok. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa
ang katawang panlangit ay katulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Glory to God. Amen. Hallelujah. Ito ang ibig kong sabihin sa verse 50. Mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi magmamana, ay hindi maaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang nasisira ay hindi maaring magmana ng hindi nasisira. Pinagpala po ng ating pong Panginoon ang kanyang mga salita na ating natunghayan. Hallelujah. Ano po, mga minamahal? Sa Resurrection Day, kasi nga, natapos na po yung actually, Holy Week. Ito po yung celebration lamang. Pero sa Bible, walang Holy Week. Tama po? Tama. Kasi kung taon-taon, tayo po mag-celebrate ng Holy Week at doon lang tayo, doon lang natin ma-realize kailangan natin magpakabanal isang linggong ito. Kasi Holy Week nga eh. Diyan pa kayo? Hallelujah. Samantala sa ng Bible, be holy for I am holy. Hindi po sa panahon lang ng Holy Week. Araw-araw ay kailangan na magsikap tayo na maging kalugod-lugod ang ating buhay para kay Lord. Amen. Hallelujah. So, kapatid, mga minamahal, ang ating pong pinag-uusapan ay yung mangyayari pa lang. Although, ito po'y nangyari na naranasan ng ating pong Panginoon. Nangyari kay Kristo at mangyayari din sa mga tagasunod ni Kristo. Amen? Amen. Hallelujah. Kung nangyari sa Panginoon, dapat mangyari din po sa atin. Hallelujah. Ngunit, dapat nating pakatandaan ang sinasabi sa Bible, mapalad ang makasama sa unang pagkabuhay mula sa mga patay. Tanda na rin sa itang mapalad. Kasi nga, sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoon, according kay Pablo sa Book of Thessalonians, sa huling tunog ng pakakak ng ating pong Panginoon, bababa si Kristo, bababa ang ating pong Panginoon mula sa langit. Hallelujah. At ang mga namatay na nalig kay Kristo ay babangon mula sa libingan. Diba? Yan po yung tinatawag na unang pagkabuhay mula sa mga patay. Hallelujah. So kung mayroon pong una, natural, mayroong pangalawa. Kasi nga, hindi lahat ng patay o nangamatay na ay muling mabubuhay sa unang pagkabuhay sa mga patay. Ang bubuhayin lang ng Panginoon, sino? Yung mga namatay na nananalig kay Kristo. Amen. Hallelujah. Kaya nga importante sa buhay natin ito, habang tayo buhay, manalig ka sa Panginoon. At ang pananalig na mayroon ka, dapat hanggang sa malagutan ka ng hininga. Amen? Hanggang sa huling hininga ng iyong buhay. Dapat hindi mawala ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Diba?
Tulad siya sabi ni Pablo sa aklat po ng Timothy, na sabi niya doon kay Timothy, I have fight the good fight of faith. I have keep my faith. Naging tapat ako sa aking pananampalataya. Diba? At yan sinabi ni Pablo, bago dumating yung araw ng kanyang kamatayan. Kaya sabi niya, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Bakit? Ramdam na ni Pablo na malapit na siyang kunin ng atin pong Panginoon. Malapit na ang kanyang kamatayan. So, ini-encourage siya si Timothy na sa kanyang buhay, sa kanyang karanasan, masabi niya ang isang katotohanan na nagawa niya ang lahat ng bagay na ninanais ni Lord sa kanyang buhay. Amen. Hallelujah. Ang pinakamaganda po doon, mga kapatid, na sinabi niya, ay naging tapat siya sa kanyang pananampalataya. Amen. Kaya nga, sa pananampalataya natin, mahalaga na tayo po'y maging tapat sa Panginoon. No? Maging tapat tayo, siyempre sa sarili natin. Hallelujah. Para hindi tayo umasa, pagdating ng panahon, asang-asa tayo. Punta rin tayo ng langit. Kasi nga, tinanggap natin si Lord. No? Kasi nga, kinilala natin ang ating pong Panginoon. Pero, ang tanong mga minamahal, yung pagsunod ba natin sa Panginoon ay totoo? Yung pagsunod ba natin, paglilingkod ba natin sa Panginoon, ito ba ay makatotohanan sa ating buhay? Ang nais ko pong sabihin, huwag nating gawin na ang paglilingkod natin ay kagaya lamang ng ginagawa ng mga Pariseyo at Saduseyo. Naglilingkod sila sa Panginoon dahil sa ito yung tradisyon nila. Ito yung kultura na mayroon sila. Na alam ng mga tao na ang mga Pariseyo ay mga taong relihiyosong tao. Hallelujah. Mga tao na sumusunod sa kautusan ng ating pong Panginoon, pero sa puso ng mga Pariseyo at Iskriba ay hindi makita ang tunay na pagsunod sa kalooban ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya nga paglilingkod sa Panginoon, huwag nating gawing tradisyon lamang. Hallelujah. Alam ba natin, mga minamahal, na yung mga churches, yung mga Christian na matagal nang naglilingkod sa atin pong Panginoon, na sa katagalan ng kanilang iglesia, sa katagalan ng kanilang simbahan, mga minamahal, ay unti-unti ng pagpunta ng simbahan ng mga Kristiyano ay nauwi na sa tinatawag na traditional na lamang. Di ba? Ginagawa din po yan ng mga reliyosong tao. Dahil ngayon ay linggo, punta ko na simbahan, linggo ngayon eh. Hallelujah. So kung gano'n ang ating kaisipan, mga minamahal, wala tayong pinagkaiba sa mga iskriba at Pariseo sa Biblia. Ang pinakamasakit mo doon na sinasabi ng Panginoon, kung hindi nga daw natin mahigitan ang mga Pariseo at Iskriba, kapatid, mga minamahal, mahirapan tayo makapasok sa langit. Nandiyan ba kayo? So, kailangan pala natin higitan yon. Bakit?
Bakit? Sino bang mga eskriba at pariseyo? Sila'y mga taong sumusunod sa batas at kautusan ng Diyos. Dalawang beses silang mag-ayuno sa loob ng sanlinggo. Tapat sila sa kanilang pagbibigay na ikapo. Diba? Ngayon, kung hindi natin malagpasan yon, ay mahirapan tayo makapasok sa kaharian ng langit. Diba? Hallelujah. Ay yung panalangin lang nga, hindi natin magawa. Diba? Mag-prayer meeting nga tayo, hirap pa tayo eh. Andiyan pa kayo? Kasi nga, hindi madali ang makapasok sa langit. Diba sabi ng Bible, na pumasok kayo sa makipot na pintuan. Sapagkat makitid ang daan patungo sa buhay. Ngunit malawak ang daan patungo sa kapahamakan. Malawak ang daan. At marami ang dumadaan dito. Sabi ng Bible. Saan? Doon sa malawak. Bakit? Ay doon sa malawak na daan, lahat ng bagay pwede doon. Ibig sabihin, dito, maalwan dito, walang bawal, lahat libre, ligtas ka pa. Saan ka pa? Nandiyan pa kayo? Di ba? Hindi ba kayo nagtataka? Ba't maraming nagsisimba dito? Kasi nga, walang bawal eh. Ayos lang, kahit hindi ka magbago ng buhay mo, at least tuwing may simba, nandun ka. Requirements yan ng iyong kaligtasan. Ay diyan, siyempre, tao na niwala din naman dahil hindi pa sila nagbabasa ng Bible eh. Bawal sa kanila. Kaya kung anong sabihin sa kanila, sunod sila. Ay, requirements. Kailangan always present ka. Araw ng pagsamba. Yan isa sa mga requirements para doon sa kaligtasan mo eh. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, di baling minsan ka lang magsimba sa loob ng linggo kung ang buhay natin ay ganap na nabago. Amen? Ay minsan lang tayo sa isang araw lang sa isang linggo sa simbahan hindi pa nabago ang buhay natin. Ay paano tayo? Andiyan ba kayo? Amen. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, pagdating ng panahon, at tayo po'y binawian ng buhay ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Saan tayo dadalhin? At ano yung pag-asa na mayroon tayo pagdating ng panahon? Hallelujah. Kaya nga, ang katapatan sa pananampalataya at paglilingkod sa atin pong Panginoon ay kailangan habang tayo ay buhay. Amen. Huwag natin hintayin huwag natin hintayin na tumanda tayo, manghina, wala tayong magawa. Saka na natin maisip, kung ako'y malakas pa sana, magagawa ko pa mga bagay na ito. Kapatid, tandaan natin, araw-araw nababawasan ang ating lakas, araw-araw nababawasan ang ating edad, nababawasan ang ating buhay. Hallelujah. Kailangan nating samantalahin ang bawat pagkakataon sapagkat masama ang takbo ng mundo. Amen po. Hallelujah. Ay, wag ko nakita sa Facebook, April 8, darating na si Kristo. April 8 ba kayo? Nakita ko lang eh. Hallelujah. Di ba, mayroong full solar eclipse. Kailan yon? Bukas na? Ala kayo. Pastor, saan ka? Di ba yung pastor? Tinawag ko sa bahay.
May dala sang galon eh. Lumapit siya. Bibilang pastor ng kerosene. Bakit? Di ba may solar eclipse? O ano naman kinalaman sa kerosene sa solar eclipse? Ay, baka magdilim eh. Kailangan kong may gas sa bahay para may ilaw. Ganun ba yun? Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, sabi nga, alam mo, mga matatanda, may mga pamahiin, pag may mga phenomenon katulad nito, mayroon pong epekto yan na sa atin pong kalagayan bilang tao. Hindi man natin alam kung anong mag-epekto ng solar eclipse na magaganap. Diba? Talagang magdidilim. Alam niyo mga minamahal, may mga nangyari na nung unang mga panahon na kwento ng mga matatanda, nagkaroon ng eclipse ng mga manok ay umapon. Umapon na eh, gabi na eh. Hallelujah. Diba? So, ito po yung nangyayari lamang daang libong taon na nakalipas. Hallelujah. Maaari sa iba, excited sila na makita nila. Pero alam niyo mga minamahal, na gusto lamang ipakita at ipahayag ng Diyos na ang lahat ng mga tanda sa Biblia ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Amen? Di ba sabi sa Bible, magdidilim ang araw at buwan? Hallelujah. So, huwag tayong matakot. Amin po kung anong mangyayari. No? Pero, ang panahon natin, ito, mga minamahal, ang panahon natin ngayon, panahon na niyayanig ng Diyos ang bawat mananampalataya. Amen? Literal na pagyanig. Nangyari sa Taiwan, di ba? Sa Taiwan, nangyari noong nakarang araw, nakarang linggo. Nagkaroon ng pagyanig, 7.54. Di ba? Hallelujah. Yung mga building ng ibang mga building na tumagilid. No? Kita po natin, yung lupa ay tumataas, bumababa. Hallelujah. Diba? Ang kalikasan ay nagsasalita. Ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng nangyayari sa kalikasan sa ating panahon. Amen. No? Minsan, naisip pa rin ng mga tao, normal lang yan. Diba? Kasi nangyayari naman sa lahat yan eh. Hallelujah. Pero kapatid, mga minamahal, kung ikaw ay mananampalataya, mahalaga na maging sensitibo ka sa bawat nangyayari, mayroong sinasabi si Lord sa'yo. Amen. May sinasabi si Lord sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Na kailangan nating magpakatibay at magpakatatag. Hallelujah. Sa ating paglilingkod sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Glory, glory to God. Sinabi po yan ni Pablo doon sa verse 58. Diba? Kasunod nung tiyatalakan niyang muling pagkabuhay, ay pinapahayag ni Pablo na sabi niya, sabi niya, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo. Amen? Hallelujah. Magpakatatag kayo. Kasi sila sabi niya, ito yung mangyayari. Pagdating ng panahon, opo, lahat tayo mamamatay. Lahat tayo mamamatay kung hindi pa dumating ang ating Panginoon. Pero pag dumating si Lord, mga minamahal,
Hindi naman lahat ng tao patay pagdating ni Lord. Hallelujah. Kaya nga, ngayon sa panahon natin, andyan yung mga kalamidad, earthquake, yan po ay hula sa Bible. Hallelujah. Obserbahan natin ang bawat bansa. Ang Pilipinas, tayo, ang ating bansa naghahanda. Pinaghahandaan ay kailangan palakasin ang sagdatahang lakas. Kailangan bumili ng mga makabagong armas. Hallelujah. Yung mga mayamang mga bansa, matagal na nilang pinaghandaan yan. Diba? Kaya yung mga mayamang mga bansa, mga komunistang bansa, pinaghandaan nila kanilang mga armas. Hallelujah. Kasi nga, mayroon tinatawag na Battle of Armageddon na magaganap. Bansa, laban sa kapwa bansa, magkakaroon ng gera, kaguluhan. Hallelujah. Sa mga kapatid, sa lahat ng mga nangyayari sa panahon natin ngayon, baga niyayanig tayo ng ating pong Panginoon dahil sa maraming kabalahan natin, nakakaligtaan natin ang maraming mga bagay na nais ni Lord na ginagawa natin. Amen? Hallelujah. Busy tayo sa maraming mga bagay, busy tayo sa ating mga gadget. Nakakalimutan natin, ano ba yung nararapat? Ano ba yung pangunahin? Tama yung sabi ni Brother Nat kanina, magbasa ng Biblia, paulit-ulit lang yan. Di ba? Sabi ng kapatid, sinaway ko isang kapatid, Brad, paulit naman testimony mo eh. Pabalik-balik na yung testimony mo. Tuwing Martes, testimony mo, ganun. Walang nabago. Bakit pastor ang Bible? Pabalik-balik din naman eh. Oo nga, no? Paulit-ulit lang din ang Biblia. Diba? Paulit-ulit lang na sinasabi sa atin, tinuturo sa atin, magbasa ng Bible, manalangin. Kailangan yan eh. Hello? Diba? Kailangan yan. Gusto natin balwang buhay. Gusto natin ng nagtagumpay sa buhay. Gusto natin ng umunlad. Pero ang tanong mga minamahal, hallelujah, ginagawa ba natin kung ano yung dapat nating unahin sa buhay? Hallelujah. Diba? Ano yung dapat unahin natin? Ibinitit natin ang Biblia. Diba? Pag-aralan natin, basahin natin upang magkaroon tayo ng magandang kawakasan sa buhay. Diba? God success. Sabi ng Bible. Glory to God. Kaya nga, makita po natin mga minamahal, inilarawan ni Pablo, ang mga katotohanan sa mga bagay nito. Sabi niya, may mga katawang panlangit at mayroon ding namang panlupa. So, ito, ang katawan na mayroon tayo, ito'y panlupa lamang. At kailanman, yung katawan na mayroon tayo, hindi yan makakarating sa langit. Amen? Hindi yan makakarating sa langit kahit na busugin pa natin araw-araw. Siyempre, pakain natin masarap para lumusog tayo. Diba? Kailanman, kahit gaano kalusog ang katawan na mayroon tayo, kahit ilang abs pa na mayroon yan, tandaan natin, dito lang sa lupa yan. Amen? Diba? Nandito, pinapalakas natin. Siyempre, gusto natin gumanda yung katawan natin. Lumusog tayo.
lumakas tayo. Pero panlupa lang yan eh. Hallelujah. Diba? Tayo po ay gumugugol ng maraming panahon, maraming oras para kumita at mayroon tayong mabili para maipanlaman sa ating katawan. Pero panlupa lang yan. Na? Ibig sabihin, mayroong panlangit na katawan. Sabi ng Bible, di ba? Kaya sabi niya, iba ang kagandahang panlangit, ibang kagandahang panlupa at iba ang kagandahang panlangit. Iba ang liwanag ng araw, iba ang liwanag ng buwan, iba rin ang ningning ng mga bituin. At maging ang mga bituin ay magkakaiba ang kanilang ningning. Hallelujah. So, iba-iba. Ibang liwanag ng araw, iba ang buwan. Ha? Iba din ang ningning ng mga bituin. At kahit daw mga bituin, ay magkakaiba din ang ningning nila. Totoo naman. Diba? Kasi may mga bituin, pag tininan mo, may mga bituin na para bagang ang liwanag. May mga bituin na nag-iiba-iba pa ang kulay. Minsan ay dilaw, minsan ay parang blue, parang nagpupula. Iba-ibang kulay niya. Na? At mayroong mga bituin na para ang liliit na lang tingnan. Kapatid, mga minamahal. Na? Ano po ang sabi ni Pablo? Gayon din ang muling pagkabuhay sa mga patay. Ang inilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Praise God. Amen! Hallelujah! So, yung katawan na mayroon tayo, ito po'y tinatawag na corruptible bodies. Na? Subalit, ang katawan sa muling pagkabuhay, it is incorruptible. Amen? Hindi makakaranas ng pagkabulok kailanman. Glory, glory to God. Hallelujah. So, walang karangalan at mahina ng ilibing, marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Inilibing na walang nakatawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Kung may katawang pisikal, mayroon ding katawang espiritual. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang unang taong si Adan ay nilikang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ang tinutukoy po dito na pangalawang Adan ay walang iba kundi si Kristo. Sapagkat ang ating Panginoon na si Kristo ay galing sa langit. Na ang unang Adan ay galing sa lupa, sa alamok. Hallelujah. At yun yung kalagayan natin bilang tao, na tayo po ay galing sa alamok. Hindi man tayo nilikha ng Diyos sa literal na kinuha niya doon sa alamok. Pero, yung katawan na mayroon tayo bilang tao ay hinango doon kung paano nilikha si Adan ng atin pong Panginoon. Yun din tayo. Hallelujah. Diba? Nilikha at binigyan ng buhay. Ngunit ang pangalawang Adan, kapatid, mga minamahal, siya yung nagbibigay ng buhay. Hallelujah. Purihin po ang atin pong Panginoon. Kaya nga sabi dito, na ang katawang panlupa ay katulad na nagmula sa lupa, at ang katawang panlangit ay katulad na nagmula sa langit. Kung paanong tayo naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit.
Amen. Siyempre, tayo galing sa lupa, babalik tayo sa lupa. Pero dahil sa ating pananampalataya at kaugnayan kay Kristo, tayo po ay matutulad sa kanyang kalagayan. Amen po. Diba? Hallelujah. So yun po yung pag-asa na mayroon tayo sa atin pong Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, no, I tell you sa verse 50, these brothers, flesh and blood, cannot inherit the kingdom of God. No? Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi daw magmamana kailanman. Hallelujah. Ng kaharian ng atin pong Panginoon. Hindi papasok sa kaharian ng langit. No? Yan po yung napakaliwanag sa banal na kasulatan na sinasabi ng Biblia. Kaya nga sabi dito, no? Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, no? But we shall all be changed. Ito po isang misteryo. No? Sinasabi ng Bible, sabi ni Pablo, no? I tell you a mystery. Hindi daw lahat ay mamamatay. We shall not all sleep. Kasi yung kamatayan na sa Bible, ang term na ginamit na iba dyan ay natutulog lamang sa Bible. Diba? Yung mga namatay na nauna sa atin, ang ibang term dyan ay natutulog lang sila. Hallelujah. Ibig sabihin, darating ang panahon, gigising sila. Nandyan pa kayo? Amen. Para tayo, matutulog tayo man gabi. Kinabukasan, gigising tayo. Ganun ang kamatayan eh. Hallelujah. Kaya nga, pagka mayroong mga Kristiyanong namamatay, bakit hindi natin masyadong nararamdaman ang kalungkutan? Kasi nga, ang turo ng Biblia, yung mga namatay na nalig kay Kristo ay natutulog lang. Nadyan pa kayo? Amen. Natutulog lang eh. Kaya sabi ng Bible, hindi lahat ay mamamatay. Yan po isang misteryo na sinasabi ng Biblia. Hallelujah. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Amen. Lahat tayo ay babaguhin. Yung mga patay na nalig kay Kristo, sila ay muling mabubuhay. Hallelujah. Kung tayo datna ng Panginoon na buhay, ano ang gagawin ni Lord sa atin? Hindi naman pwedeng patayin mo tayo bago tayo ma-resurrect. Nandyan ba kayo? Lord, gusto kong maranasan yung resurrection eh. Ano gusto mo? Patayin ka muna ni Lord bago ka ma-resurrect? Samantala, ang gagawin ng ating Panginoon, yung mga namatay na Kristiyano, sila ay babangon, sila ay mabubuhay. Ikaw naman at ako, halimbawa dumating si Kristo, ang gagawin ni Lord sa iyo, babaguhin ni Lord. Papalitan ni Lord yung katawan nating nabubulok. Papalitan ni Lord yung katawan nating namamatay nang hindi namamatay. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Mabuti ba si Lord? Amen! Hallelujah! Kasi nga, kung doon sa mga namatay, mayroong gagawin si Lord na pagbabago sa kanila. Gayon din sa kalagayan natin, na datna ng Panginoon na buhay, babaguhin ng Diyos ang ating kalagayan. Diba? Kaya nga, ano po mangyayari doon? Ano po ang tawag doon? Ang tawag doon ay rapture. Amen? Di ba sa rapture, mangyayari ang mga bagay na ito?
Hallelujah. Sa panahon ng rapture, ang mga patay ay mabubuhay. Tandaan natin na hindi lahat ng patay sementeryo ay mabubuhay. No? Yun lang yung mga Kristiyano dun. Ang tanong, Pastor, paano yung mga unbeliever? Yung mga hindi Kristiyano, ha? Yung mga namatay na walang pananampalataya kay Kristo. Paano sila? Ha? Ano mangyayari sa kanila? Maghihintay sila. Ha? Doon sa tinatawag na final judgment. Andyan pa kayo? Diba? Alam niyo yung kagandahan, kaya sinabi ng Bible na mapalad ang makasama sa unang pagkabuhay sa mga patay. Kasi nga, sabi ng Bible, wala nang kapangyarihan ang pangalawang kamatayan sa kanila. No? Wala nang kapangyarihan. Kaya nga, pagka ang isang taong namatay na nalik kay Kristo, pagdating ng rapture ay nabuhay namang muli. Alam niyo mga minamahal, na wala nang kapangyarihan ang pangalawang kamatayan. Anong pangalawang kamatayan tinatawag sa Bible? Yung impyerno. Nandiyan pa kayo? Lahat ng masama, itatapon sa impyerno. Yun ang pangalawang kamatayan. Hallelujah. Yung total na pagkawalay ng tao sa presensya ng ating pong Panginoon. Pangalawang kamatayan. Pero hindi ibig sabihin na pagka tinapon ang tao sa impyerno ay patay. Hindi po. Ang tinutukoy po doon na pangalawang kamatayan, yung totally na ang tao ay wala nang pagkakataon, wala nang tsansa na mabago ang kanyang kalagayan. Kasi nga, final judgment na yun eh. Nanawaan po natin, sa pangalawang kamatayan, eternally, na talagang ikaw ay hiwalay na sa Diyos. No? Tanda natin, ang impyerno, walang katapusan doon na paghihirap. Amen? Amen. Kaya nga, kailangan ang ating katapatan sa paglilingkod sa Panginoon. Sa buhay na mayroon tayo, hanggang sa tayo po'y bawian ng buhay ng ating pong Panginoon. Ano po? Hallelujah. Ano po sa Bible? Behold, sabi dyan, na, we shall not be as all sleep, but we shall all be changed. Sabi sa verse 51. Verse 52, anong sabi dyan? In a moment. Hallelujah. In a moment. Sa isang sandali. Sabi ng Bible. In the twinkling of an eye. At the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. Ano po? In a moment. Na? Sa isang sandali daw sa ng Bible. Ano po? In the twinkling of an eye. Na, isang kisap mata lang eh. Gaano kabilis yun? Diba? Di ba ang rapture? Yan ang mangyayari sa rapture eh. Na? In a twinkling of an eye. Na? Sa huling tunog ng trompeta. Sabi ng Bible, hallelujah, for the trumpet will sound. No? Yung trompeta ng Diyos, hallelujah, ay tutunog. Hallelujah.
hihipan nyo ng mga anghel ng ating pong Panginoon at sa huling tunog ng pakakak ng Diyos, ng trompeta ng ating pong Panginoon. Sabi ng Bible, sa isang kisap mata, ang mga patay na nalig sa Panginoon ay muling babangon. Amen! Hallelujah! Kasabay noon ng pagbabago sa kalagayan ng mga Kristiyano na buhay na datnan ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya nga mga minamahal, na pagka tumunog ang trompeta ng ating pong Panginoon, hallelujah, at sabi ng Bible, sa loob ng sa isang kisap mata lang, tiyuk! Bago lahat. Hindi na pwede doon na, ay Lord, sandali muna, magluhod muna ako, Panginoon. Sandali lang, mag-prayer meeting muna ako, Panginoon, magsisi muna ako, Magawa mo pa kaya yon? Ha? Magawa mo pa kaya? Na magdapat-dapat ka, magluhod-luhod ka, para lang makasama doon sa rapture? Para lang makasama doon sa mga binago at binuhay ng ating Panginoon? Hindi na. Kaya nga, isang kisap mata lang Check! Oh. Hello! Ganun lang kabilis yun Hallelujah! Kaya nga, ngayon pa lang, ayusin natin sarili natin. Amen? Ayusin natin buhay natin. Hallelujah! Huwag natin hintayin na pukpukin tayo ni Lord bago tayo makapag-isip. Oops, masakit yun Hallelujah! Diba? No, ako ma-aksidente nga Parang nawala ako sa ulirat Salamat na, nagising ako May bago na ako Iniwan ko yung motor sa kita ng kalsada. Nagkusa na lang tabi doon sa kalsada Pahinga muna doon sa tabi. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, kaya na pag-isip-isip, ganun pala yun. Pag na-aksidente ka at napuruhan ka, sa loob ng kisap mata, iba na yung kalagayan mo, iba na yung lugar mo Nandiyan ba kayo? Ay, buti may pagkakataon pa na magising ka. Lord, salamat. May pagkakataon ka pa makapagsisi At maituwid mo yung mga bagay na hindi tama, maituwid mo yung buhay mo. Ay, paano kung pagka-aksidente mo, nadagil ka ng, di ba marami tayo nakita ang ganyan? Mayroon ka nangyari sa Burgos, sinuntok nung kainuman niya Pagtumba, daanan ng malaking gulong ng truck, patay. Diba? Wala lang pagkakataon. Walang tsansa para makapagsisi ka at makahingi ng tawad sa Diyos, makahingi ng tawad sa asawa mo, sa pamilya mo, at kanino mang tao. Diba? Mayroon pamatay, mayroon kang kagalit. Hello? May kagalit ba kayo? Diba? Hindi mo kabati asawa mo? Natutulog kayo, hindi mo kabati? Paano? Tulog kayo, hindi mo kabati asawa mo, galit na galit ka. Tulog kayo, buti ko magising ka kinabukasan. Nandyan pa kayo? Kaya nga, baguhin natin sarili natin. Amen! Huwag niyo na hintayin si pastor, Brad, sister, ganito Magkusa naman tayo. Amen? Bakit? Ay, mayroon din kami problema amin Ay, pati ba naman pagbabago ng ating buhay, ay iasa mo pa kay pastor? Aba, kapatid mga minamahal, sabi ng Bible, di ba yung mayaman, nakikiusap kay Abraham, mga Abraham, pwede ba kasi Lazaro, pabalikin mo naman sa lupa.
Ay, hindi pwede. Ano sabi ni Abraham? Nandun ang mga kautusan ni Moses. Hello! Diba? Kasi nga, ayaw nung mayaman na yung kanyang 5 kapatid na mga lalaki ay sapitin ang lugar na kanyang kinalalagyan. O, diba? Awang-awa siya sa kanyang mga kapatid nung nandun siya sa Hades. Awang-awa siya. Kaya ang pag-iusap kay Abraham, si Lazaro ay pabalikin ang hininga at pabalikin sa lupa para pangaralan yung mga kapatid niya. Diba? Ay kung yung mga aral sa Biblia, aral ni Moses, ay hindi nila pakinggan at sundin, how much more ang patay na muling nabuhay na magsasabi sa kanila. Diba? Marami ng ganyang kwento eh. Hallelujah. Patay na muling nabuhay at nagtestimony sa mga tao. Ang mga tao, sabi ng iba, sabi ng mga Ilocano, mamati dayta. Bakit Ilocano, Pastor? Ay, nangyari sa Mindoro kasi yun. Ay, mga Ilocano, dami dun eh. Testimony doon yung kapatid pa sa Parasdas. Sabi, namatay at nabuhay. Testimony siya na siya namatay. Yung lugar na kung saan siya nakarating doon sa kabilang buhay, yun na kayo sinasabi. Sabi ng iba, mamati dayta. Maniwala daw. Oh, sabi nyo yun? Si Pastor Morante nga na, ilang minuto na wala ng buhay eh. Nang bumalik ang kanyang hininga, nag-testimony na, ikot sa mga simbahan eh. Mayroon bang nangyari? Mayroon bang epekto? Na pinakinggan ng mga tao. Pero, kapatid mga minamahal, hanggat hindi natin naunawaan ang ating kalagayan bilang Kristiyano sa harap ng Diyos, mahirapan tayo na baguhin ang ating sarili sa harap ng ating pong Panginoon. Amen? Amen. Kaya dapat maunawaan natin, maintindihan natin, no? Bakit kailangan natin na baguhin ang ating buhay? Kasi nga, minsan lang kumatok si kamatayan sa buhay ng tao. At wala nang second chance para tayo po'y makapagsisi para baguhin ang ating buhay. Amen? Amen. Hallelujah. Sa isang kisap mata, sabi ng Bible, na, for the trumpet will sound and the dead will be raised imperishable and we shall be changed. Na? Hallelujah. Yung mga patay, papalitan ni Lord. Hindi problema yon kahit na-cremate pa yon. Amen? Sabi ko, huwag kayong pa-cremate. Pero mo yan, sa lupa pa lang, parang impyerno na. Naranasan mo na impyerno. Kapatid mga minamahal, na, ano man yung kalagayan ng mga namatay, dilibing o cremate, kapatid mga minamahal, alabok din lahat yun eh. Amen? Kahit yung nasa alabok na, kahit nandun na sa, tawag doon, urn, yung alabok ng tao, kayang-kaya ni Lord baguhin yun. Amen? Papalitan ni Lord yun nung katawang panlangit. Hallelujah. Glory, glory to God. Sabi nga, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nung mabuhay na muli ang ating Panginoon, hallelujah. Kumbaga, sabi ng Bible, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Hallelujah. Magpasalamat tayo sa Diyos
na nagbibigay sa atin ng tagumpay. Amen. Verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Magpakasipag tayo. Amen. Totoo po, hindi po ibig sabihin. Kasi sabi ng balong pakasipag kayo sa gawain ni Lord, ay hindi niyo na gawin yung mga bagay sa buhay niyo. Diba? Bakit? Kaabalahan ba sa atin ang paglilingkod sa Panginoon? Sa ating kabuhayan? Di ba hindi naman? The more na tayo po ay nagiging masipag sa gawain ni Lord, the more na ipagpapalain ka ni Lord. Amen. Amen. Makikita natin yung kamay at kapangyarihan ng ating pong Panginoon kung paano niya pagpalain ang kanyang mga anak na tumutupad at gumagawa ng kalooban ng kalangitan. Hallelujah. Glory, glory to God. Tanda natin, ano man ang ginagawa natin, pagpapagal natin para kay Lord, sabi ng Bible, hindi yan nasasayang. Amen? Kailanman, hindi nasasayang ang lahat ng ating pagpapagal para sa Panginoon. Glory to God. Tayo po ay yumuko at tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Glory, glory to God. Dakila at papagpala naming Diyos, Ama naming nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, katapatan sa buhay na iyong mga anak. Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga salita sa buhay, sa puso ng iyong mga anak. Dumating man, Panginoon, ang panahon na kami ay bawian niyo ng buhay. Lord, ang pag-asa namin ay ang muling pagkabuhay na ipinangako mo sa mga taong tapat na naglingkod sa inyo. Kaya nga po, Panginoon, salamat. Ngayon pa lamang dakilang Diyos. Turuan mo kami, tulungan baguhin ang aming mga puso at kaisipan. Maglingkod kami, Panginoon, na may takot sa inyo. Gawin namin ang mga bagay na nararapat sa iyong kalooban. Kaya nga po, Panginoon, salamat po. Ngayon po umaga, bless mo ang aming communion. Ito po, Panginoon, ay maging reminder sa lahat, sa amin, na ikaw ay nag-alay ng buhay upang kami tubusin sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon. Mamuhay kami bilang mga taong pinatawad mo na. Mamuhay kami, Panginoon, na punong-puno ng pag-asa. Mamuhay kami, Panginoon, na punong-puno ng tagumpay sapagkat ikaw ang nagtagumpay para po sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong Panginoon. Hallelujah.